Magandang hapon at nandito ulit tayo sa Viajero Motor Sales. Dito lang sa Lanoy Subdivision, National Highway, General Santos City. At eto mga tol, meron silang bagong unit ng Kawasaki KLX 150. So eto, meron siyang color combination na color gray. And then meron din siyang combination ng neon green sa kanyang decals. At syempre, meron pa rin siyang inverted fork na color gold. Napakaganda sa kanyang physical appearance. Kung makikita ninyo sa actual, talagang palaban ang isang ito. Update lang tayo dito and syempre gagawin lang natin ng walk around review and review sa kanyang specifications para dito sa ating KLX 150. Dahil ito po mga tol ay wala pang price and yung kanyang installment plan. And bago natin simulan, montage muna tayo. Let's go! So ito mga tol, balikan natin ang bagong Kawasaki KLX 150 at katabi niya yung 2023 model ng ating KLX na 150. So ayan, makikita ninyo yung napakalaking diferensya sa kanyang kulay at sa kanyang disenyo ng kanyang mga decals, no? So uunahin natin dito sa kanyang gilid. Sa kanyang side fairings, meron siyang dalawang partition ng kulay dito. Yung ating glossy black, gray, and then dito may glossy black ulit. Tapos sa kanyang decals naman, napakasimple lang ng kanyang lettering dito and yung 150 na nakalagay. So may combination siya ng black and then neon green sa kanyang lining, no? And pagdating dito sa ating 2023 na model ng KLX 150, so makikita ninyo napakadaming design and meron siyang tatlong kulay dito. So yan, pagdating dito sa ating bago, napakasimple lang. Aggressive yung dating at yung kulay na ito. And then pagdating dito sa ating likuran, so ayan, meron siyang meron siyang mga patterns dito, may lining na may color black, neon green. And then pagdating dito sa likuran, yung ating letter X, so napakaliit. Maliit lang yung letter X niya dito. Unlike dun sa ating 2023 na napakalaki. So ayan, ang kanyang mga pinagbago dito, no? And yung letter X niya nandito sa pinakalikod ng ating side fairing sa likuran, no? So dito sa ating bago, so nandito siya sa gitna, baba ng ating upuan. So dito naman sa kanyang harapan, so yan, mapapansin natin, the same lang siya ng forma, ng design, magkaiba lang ng kulay. At syempre yung kanyang decals. And dito sa ating color gray na bago, so yan yung kanyang decals dito. Simpleng lining lang na may combination ng black and then neon green. So pagdating dito sa ating 2023 na model, so eto, isang linya lang dito sa ibaba. At meron siyang dalawang kulay dito. Meron siyang decals ng Kawasaki dito. So dun sa 2023, wala siyang nakalagay ng Kawasaki na decals dito sa kanyang itaas ng ating headlight. Sa kanyang headlight naman, parehas lang ng design. Siyempre gumagamit yan ng LED and maging sa ating signal light, the same lang din siya. Bulb type ang gamit. Sa front fender naman nito, kitang-kita nyo naman na magkaparehas na siya ng hulma, ng design and magkaiba lang ng kulay. Eto mga tol, napakaliit na details lang pero napaka-importante rin na ito. So eto sa kanyang inverted fork. So kung mapapansin nyo, medyo dark yung kanyang kulay dito, no? Like dito sa ating 2023, so yan, medyo light yung pagka-gold ng isang ito. So dun sa ating bago na 2024 KLX 150 na color gray, para siyang may pagka-bronze yung kulay ng kanyang inverted fork. Siyempre meron siyang dual path piston caliper, petal disc, no, yung design. 2023 ganun din. So meron din siyang dual path piston caliper na may petal type na disc. So sa sukat ng gulong, magkaparehas lang sila. Sa harapan, meron siyang sukat na 2.75 by 21 inch. Punta naman natin yung kanyang likuran na gulong, no? Eto nga pala, mayroon siyang sukat na 4.10 by 18 inch. At ito ay tube type. Etong gulong ng ating KLX 150. At syempre yung brand niyan, meron siyang IRC. Sa braking system sa likuran niya, meron siyang single path piston caliper and yung petal type na disc, no? Ganun din sa ating 2023.
The same lang siya, yung ating tail light and yung ating signal light. So ito ay gumagamit ng bulb type at maging sa ating signal light, gumagamit din siya ng bulb type. Kagandahan dito sa ating signal light, flexible siya. So eto mga tol, kapag nasagi, hindi agad mababali yung ating signal light. So iwas gastos, so ayos na ayos. So ito very neat and napakaliit lang ng kanyang meter panel. So ito ay gumagamit ng digital sa kanyang meter panel. Sa kanyang key system naman, gumagamit pa rin siya ng traditional key and wala siyang shutter lock. Pero ayos na ayos pa rin yan. And pagdating dito sa ating handlebar, syempre naka-naked and naka-upright position yung ating riding position dito. So the same lang sila ng 2023 na model ng KLX. And dito naman tayo sa kanyang switches. So ito meron siyang high beam and low beam at yung choke lever. Syempre kapag nalamigan yung ating motor, magagamit natin yan para mabilis mapaandar etong motor na to. Meron siyang left and right turn signal switches, yung ating busina, at pagdating naman dito meron siyang kill switch, activation, and yung ating ignition starter. Gandahan dito sa ating Kawasaki KLX 150, meron pa rin siyang kickstarter. So yan mga tol, kapag nalobat yung ating battery at nasira yung ating ignition starter, so mapapaandar pa rin natin ang motor na to gamit yung kanyang kickstarter. Syempre ganoon din sa 2023 model ng KLX 150, meron pa rin siyang kickstart. So, isa sa nagustuhan ko dito mga tol, yung kanyang engine cover. So yan, napakakapal ng kanyang engine cover dito. So ito kapag talagang nag-off-road ka, so hindi matatalsikan ng bato yung engine netong si KLX 150 dahil sa napakatibay at napakagandang quality ng kanyang engine cover. So ayos na ayos. Napakaganda ng kanyang foot peg. Meron siyang aluminum na materials. At ito meron siyang mga sharp edges dito para mas makapit yung pag-apak ng ating rider dito sa motor na to. Pillion step or ng ating OBR. So ito meron siyang rubber type na materials. So maganda rin to, mas makapit at hindi dudulas yung ating paa. Punta natin yung kanyang engine. Ito ay merong 144 cubic centimeters. Meron siyang 4-stroke, single cylinder, single overhead cam. Naka-air-cooled yung kanyang cooling system. Fuel system, syempre naka-carb type pa rin ang KLX 150. So pagdating naman sa power output ng motor na to, so wala pa rin pinagbago. Pares pa rin ng ating previous na KLX 150. So eto mga tol ay merong maximum power na 11.52 horsepower at 8,000 RPM. Kaya niyang mag-generate ng maximum torque na 11.3 Newton meters at 6,500 RPM. So punta naman natin ang overall dimension ng KLX 150 ng Kawasaki. So ito ay merong 2,050 mm by 960 mm by 1,195 mm. So sa mga nagtatanong ang presyo na itong 2024 KLX 150, so wala pa po siyang price dahil bagong deliver lang ang motor na to dito sa kanilang branch. So bibigyan natin kayo ng price update para dito sa motor na to within this week. So abangan nyo yan. So yun lang mga tol, at sana nagustuhan ninyo itong ating motorcycle update dito sa Behero Motor Sales Incorporated. At yun, sana nagustuhan ninyo and lagi kayo mag-iingat. Ride safe.